Si Soma ay isang batang ulila na nakatira kasama ang kanyang lolo matapos mamatay ang kanyang pamilya. Isang araw, umupo ang kanyang lolo sa tabi niya at sinabi, "Anak, simula nang pumanaw ang iyong ama at ina, nakatira ka na sa akin. Maniwala ka sa akin, anak ko, ikaw na ang buong pamilya ko. Alam kong hindi na mahaba ang panahon ko sa mundong ito, at umaasa akong hindi mo ipagpapatuloy ang iyong buhay ng mag-isa tulad ng ginawa ko. Subukan mong bumuo ng sarili mong pamilya, Soma, sapagkat ang maging kasama ang mga taong mahal mo at mga taong nagmamahal sa iyo ay mas mahalaga kaysa sa buong mundo at lahat ng nasa loob nito." Nakinig si Soma sa mga salita ng kanyang lolo at labis na naantig. Ngunit paglipas ng ilang panahon, nawala rin sa kanya ang kanyang lolo. Nagsimula siyang bumisita sa kanyang puntod ng regular, nalulunod sa matinding kalungkutan na hindi niya kayang lampasan. Samantala, sa ibang mundo, sa isa sa mga kaharian, malubhang panganib ang nagbabantang Samire sa kanilang kabuhayan. Kaya naman, nagpasya ang mga tao ng kaharian na tumawag ng isang bayani upang iligtas sila. Sinimulan ng mga salamangkero ng kaharian ang ritual ng pagsasatawag, at isang napakalakas na enerhiya ang kumalat sa buong lupain, ikinakalat ang tatak ng pagsasatawag sa buong kaharian. Balik kay Soma. Tahimik siyang nag-aaral sa aklatan nang biglang bumukas sa ilalim ng kanyang mga paa ang isang portal ng oras. Sa isang iglap, nahila siya sa ibang mundo. Natagpuan niya ang sarili na lumilipad sa kalangitan, sumisigaw, "Anong kabaliwan ito? Ano ang nangyayari sa akin?" Pilit siyang hinayla ng tatak hanggang sa ligtas siyang lumapag sa lugar ng pagsasatawag. Binuksan ni Soma ang kanyang mga mata na gulat, hindi makaintindi sa nangyari. Agad siyang dinala ng mga sundalo sa Royal Hall. Dito, nasaksihan niya ang mga tanawin na higit pa sa kanyang imahinasyon. Bigla, tumindig ang hari mula sa kanyang trono at nagdeklara, "Salamat, Soma, sa pagsagot sa aming panawagan at pagdating upang iligtas kami." Nagulat si Soma at sumagot ng may galit, "May problema ba kayo sa isip? Anong panawagan? Anong tulong? Paano ako napunta rito?" Namangha ang hari sa kanyang sinabi, ngunit sinikap siyang pakalmeyan. "Mangyaring maging matiisin. Ipaliwanag ko ang lahat." At nagsimula ang hari sa kanyang kwento. Sa kontinente ng lupa, iba't ibang lahi, humans, elves, dwarves, at maging dragons, ang nanirahan noon ng payapa at magkakasundo. Ngunit isang malaking sakuna ang dumating. Bigla ang lumitaw ang mga portal mula sa kawalan, na nagpalaya ng napakaraming halimaw. Ang mga nilalang na ito ay naghasik ng lagim sa buong kontinente, winasak ang mga lupain nito. Ilang kaharian ang nagkaisa upang labanan sila, ngunit nabigo silang mapigilan ang kanilang lakas. Sa gitna ng kaguluhan, nauubos ang lahat ng yaman ng mga kaharian. Sinakop ng mga halimaw ang isang katlo ng kontinente at nagtayo ng isang malawak na kaharian na tinawag nilang Demon Lord's Kingdom. Mula noon, walang katapusang digmaan ang naganap sa pagitan ng Demon Lord's Kingdom at ng iba pang kaharian. Lagot ang buong mundo, sapagkat ang mga demonyo ay naghahangad ng pagkawasak ng walang dahilan. Tinanong ni Soma, "At ano ba talaga ang inaasahan ninyo sa akin sa lahat ng sakunang ito? Ako ba ang dapat lutusin ang inyong mga problema?" Nang himasok ang deputy ng hari, "Makinig ka, Soma, sasabihin ko sa iyo ang katotohanan. May isang kaharian na tinatawag na Gun, na responsable sa pakikipaglaban sa Demon Realm. Ito ay isang makapangyarihang kaharian na may pinakabigat na pasanin sa digmaan. Sila ay tumatanggap ng suporta mula sa ibang bansa na hindi direktang nakikibahagi sa laban. Ngunit ang tulong na ito ay nagdulot ng matinding strain sa ekonomiya ng buong kontinente." Napakunot ang noo ni Soma. "Kung ganoon, bakit hindi nyo nalang bayaran sila? Ano ang kinalaman ko rito?" Sumagot ang deputy, "Sa kasamaang palad, ganap nang bumagsak ang aming ekonomiya. Ang kaharian ay dumaranas rin ng matinding kakulangan sa pagkain. Hindi kami makalaban, at hindi rin makabayad. Kaya't iisa na lamang ang aming natitirang opsyon, ayon sa aming sinaunang kasulatan, ang pagsasatawag ng bayani at pagpapadala sa kaharian ng Gairon." Namangha si Soma, "At ano ang mangyayari sa akin kung pupunta ako roon?" Sumagot ang hari, "Nasa kamay ng kapalaran iyon, anak ko. Naway ingatan ka ng awa ng Diyos." Naiintindihan ni Soma na siya ay nasa matinding panganib. Nais niyang tumakas ngunit natakot na baka mahuli at pilitin siyang pumunta sa Gun. Bigla, may ideya siyang pumasok sa isip niya. Tinanong niya, "Kung ipapadala ninyo ako sa Garin, titigil ba silang humingi ng pera sa inyo?" Sabi ng deputy, "Hindi. Patuloy silang hihingi ng tulong hanggat nagpapatuloy ang digmaan." Lalo pang na-stress si Soma. "Kaya ano?
Patuloy na ba kayong magsasagawa ng pagsasatawag ng bayani at pagpapadala sa kanila tuwing may digmaan? Sumagot ang deputy, ang huling bayani na aming sinuman ay 500 taon na ang nakalipas. Ngunit ngayon, wala na kaming ibang pagpipilian. Sa puntong iyon, sumigaw si Soma, kayong mga hanggal. Paano nyo naman nasasayang ang ganitong pagkakataon ng basta-basta? Ang solusyon ay hindi ang pagpapadala ng bayani para mamatay. Ang solusyon ay ang bumuo ng tunay na lakas. Dapat naming ibalik ang ekonomiya ng kaharian, mabawi ang aming yaman, at magtatag ng makapangyarihang hukbo na kayang ipagtanggol ang aming lupa. Ang mga bayani tulad ko ang maaaring maging pundasyon nito. Ang sagot ay nasa akin. Sa totoo lang, nagsalita lamang si Soma sa ganitong paraan upang protektahan ang sarili, na natatakot na ipapadala siya sa garin upang labanan ang mga demonyo. Pagkatapos, umupo si Soma na nakasandal ang kamay sa pisngi, nagmumuni-muni, "O Panginoon, iligtas mo ako sa sakunang ito na ako'y naipit." Biglang nakita niya ang hari, reyna, at deputy na nakaupo kasama niya. Humiling si Soma na ipaliwanag sa kanya ang lahat tungkol sa kaharian ng detalyado. At talagang nagkaroon sila ng pagpupulong na tumagal ng 3 buong araw. Sa panahong iyon, natutunan ni Soma ang bawat detalye tungkol sa kaharian at nagsimulang magplano ng matatalinong hakbang upang lutisin ang krisis nito. Dumating tayo sa kanya at makita si Soma na lubos na pagod, kawawa ang kalagayan, habang dumadalo sa pagpupulong sa loob ng Royal Hall. At doon, ginulat ng hari ang lahat sa pamamagitan ng pagdeklara na siya ay mag-a-abdicate sa trono ng kaharian at ibibigay ito kay Soma. Oo, ginagawa siyang bagong hari ng lupang ito. Sa sandaling iyon, nabigla si Soma at halos hindi makapaniwala sa nangyari. Lubos ang kanyang pagkagulat, hindi niya alam ang gagawin, at upang mas lalo pang ikagulat, inihayag ng hari ang pagka-engage ni Soma sa kanyang anak na si Leisha. Lahat ay nabigla ng husto. Agad kumalat ang balita sa buong kaharian at wala nang makaintindi sa nangyayari. Samantala, nakikita natin ang isang babae na mabilis na sumasakay sa kanyang kabayo hanggang sa makarating siya sa Royal Palace. Binuksan niya ang mga pintuan at pumasok sa harap ng kanyang mga magulang. At ang babaeng ito ay walang iba kundi si Leisha mismo, ang magiging fiancé ni Soma. Ngayon, kaibigan, sinabi niya sa kanyang ama, narinig ko na kinuha ang trono mula sa iyo, kaya naparito ako upang maibalik ito sa iyo. Ngunit sumagot ang hari, walang ganoong bagay, anak ko, pakalma lang. Kusang loob kong inabdicate ang trono kay Soma, sapagkat siya ay tunay na kahanga-hanga, higit na karapat-dapat kaysa sa akin upang pamunuan ang kaharian, matalino at masipag, at tandaan mo rin na, ikaw ay nakatakdang ipakasal sa kanya. Sumagot siya ng may galit, paano mo nagawa ito nang hindi man lang tinatanong ang opinyon ko? At siya ay nagalit palalo. Pagkatapos, nagmadaling pumunta kay Soma. Nang buksan niya ang pinto, nagulat siya sa harap ng isang gwapong binata, ngunit halatang pagod sa walang katapusang trabaho. Kitang-kita ang pagod niya, at tiningnan siya at sinabi, ikaw dyan. Marunong ka bang magbasa o hindi? Sumagot siya, oo, edukado ako. Marunong akong magbasa at magbilang rin. Sabi niya, magaling. Halika at tulungan mo ako sa trabahong ito. Nag-alab ang galit ni Leisha. Nawalan ka na ba ng isip? Ako si Leisha, anak ng hari, o mas tama, anak ng dating hari. Ngunit nagbiro si Soma, sa totoo lang, akala ko isa ka sa mga kasambahay ng palasyo sa suot mong damit. Pagkatapos, ipinakilala niya ang sarili, ako na ngayon ang hari. Kaya magsama tayo, ilagay mo ang kamay mo sa akin, at tapusin natin ang trabahong ito ng magkasama. Napamangha si Leisha. Ang kapal ng mukha mo. Ngayon mo pa gustong ipagawa sa akin kasama ka. Sumagot si Soma, sa Diyos, anak ng mga tao, hindi ko rin alam kung paano nangyari ito. Iminungkahi ko lang ang ilang solusyon sa ekonomiya sa iyong ama, at inaasahan ko na maaaring itatalaga niya ako bilang Minister of Finance o katulad nito. Ngunit biglang, nakita niyang inabdicate ng ama ang trono at itinakda siyang hari ng kaharian. Nabigla rin siya gaya ng naramdaman ni Leisha. Nang marinig ito ni Leisha, humingi siya ng paumanhin, akala ko ikaw ay manloloko na nagnakaw ng korona mula sa aking ama, ngunit ang aking ama mismo ang nagbigay nito sa iyo. Sumagot si Soma, tungkol sa trono, pagsusumikapan kong ayusin ang kalagayan ng kaharian, at pagkatapos ay ibabalik ko rin ito. Tungkol naman sa ating engagement, may karapatan kang buwagin ito ngayon kung nais mo. Nagulat si Leisha. Ano ang ibig mong sabihin na buwagin ang engagement? Hindi ba ako karapat-dapat sa iyo? At nagtanong pa siya ng may pag-aalala, at saan mo kukunin ang pera upang maibalik ang kaharian? Akala mo ba may walang katapusang kayamanan tayo?
Halos wala tayong taglay, kaibigan. Sumagot si Soma, huwag kang mag-alala tungkol sa pera. Naayos ko na ito. Dito nalaman natin na nagsimula si Soma na ibenta ang mga royal jewels ng kaharian upang gamitin ang pondo sa pag-aayos at pag-unlad ng lupain. Nagulat si Lisha at sinabi, ano, ibinebenta mo ang kayamanan ng kaharian para sa pera? Paano mo nagawa iyon? Ngunit sumagot siya, una sa lahat, ang kayamanang ito ay pag-aari ng mga tao, at nararapat lamang na sila ang makinabang dito sa halip na itago lamang ng royal family. At huwag kang mag-alala, hinati ko ang kayamanan ng kaharian sa 3 kategorya. Una, mga mahalagang kayamanang may kaugnayan sa kasaysayan ng kaharian. Pangalawa, kayamanang walang halaga at walang historikal na importansya. Pangatlo, mga magical artifacts at sinaunang sandata. Tanging ang pangalawang kategorya lang ang ibinenta ko, na walang halaga man lang, ngunit nakalikom ako ng malaking pondo mula rito. Tinanong siya ni Lisha, at nagpadala ka ba ng pera sa kaharian ng Gan? Sumagot siya, hindi, sapagkat kukunin nila ang dapat nilang matanggap sa huling deadline kahit ano pa. Ang mahalaga sa akin ngayon ay maibalik ang kaharian at mailigtas mula sa kahirapan. At tunay na matalino si Soma, sapagkat iniisip din niya ang pagtatayo ng makapangyarihang hukbo na kayang protektahan ang kaharian mula sa anumang panganib. At mukhang humanga na si Lisha sa paraan ng kanyang pag-iisip. Natutunan din natin na ang mundong ito ay puno ng dragons at mga maalamat na nilalang, kasabay ng presensya ng mahika sa buong kaharian. Bumalik tayo kay Soma at nakita ang isang lalaki na nagsasabi sa kanya na kailangan niyang sumailalim sa isang magical test. Ayon sa mga alamat, ang bayani ay may napakalakas na kapangyarihang mahika, at tunay ngang sumailalim siya sa pagsusulit. Ang kanyang kapasidad sa paggamit ng mahika ay naitala, na labis siyang nagulat at hindi alam kung paano tutugan. Di naglaon, dumating si Lisha upang bisitahin siya, pumasok sa kanyang silid, at namangha nang makita na pinili ni Soma ang 6 na individual upang tulungan siya sa pamamahala ng kaharian. Ginamit pa niya ang kanyang mahika upang buhayin ang mga balahibo, bawat isa ay may sariling kamalayan, at kayang magsagawa ng gawain ng mag-isa. Namangha si Lisha sa kanyang nakita, at naisip niya na itinalaga ni Soma ang mga ito upang subaybayan kung saan napupunta ang pondo ng kaharian at kung may mga opisyal na nagnanakaw nito. At sinabi niya sa sarili, kung matutuklasan kung may nagnanakaw ng yaman ng mga tao, hindi ko siya papalampasin. Ako ang kukumpiska sa lahat ng kanyang pag-aari. Paglipas ng ilang sandali, nanatili si Soma sa kanyang lugar, walang tigil na nagtatrabaho sa mga tungkulin ng kaharian. Ngunit ramdam ang matinding pagod sa kanya. Bahagyang itinaas niya ang mga mata at nakita na lahat sa paligid niya ay natutulog na. Maging si Lisha, na natagpuan nating kumakain ng rice pudding sa tabi ng batang si Piero, ay dahan-daang nakatulog rin. Dahan-dahan siyang sumilip kay Lisha at bigla siyang nagising, gulat na gulat, at sinabi, natutulog ako laban sa aking kalooban. Ngumiti si Soma at sumagot, ayos lang. Ang totoo, maganda kang tingnan habang natutulog. Napakakulay ng pamumula sa pisngi ni Lisha, hindi siya makasagot. Pagkatapos, hiniling ni Soma na lumabas sila para sa isang maikling lakad dahil may mahalagang nais siyang pag-usapan sa kanya. At tunay nga, sumakay sila sa kabayo ng magkasama, ngunit kitang-kita ang takot ni Soma rito. Kaya't tinalo siya ni Lisha, anong kahinaan na ito? Ikaw ang lalaki, kaya magpakatatag ka at sumakay sa aking lugar. Sumagot siya, marunong lang akong mag-motorcycle, at hindi lang iyon, kaya ko ring gumawa ng mga stunt. Tiningnan siya ni Lisha nang hindi makapaniwala, at tinanong tungkol sa kanyang pamilya sa sariling mundo. Sinabi niya na siya ay walang habas, nakatira sa kanyang lolo sa nakaraang mga taon, ngunit pumanaw na ang kanyang lolo, at mula noon ay mag-isa na siyang namuhay. Naramdaman ni Lisha ang awa at sinabi, patawarin mo ako sa pagtatanong. Hindi ko alam na kamakailan lang ay namatay ang iyong lolo. Sumagot ang binata, huwag kang mag-alala, matanda na siya at nabuhay ng lubos ang kanyang buhay, kaya huwag kang magdalamhati para sa kanya. Pagkatapos, dinala ni Soma si Lisha sa isang malawak na taniman ng cotton. Sinabi niya, gusto kong ituon mo ang pansin sa aking mga salita at maunawaan ito ng mabuti. Ang lupa sa harap mo ay tinaniman ng halamang hindi angkop sa pagkain, at isa ito sa pangunahing dahilan ng malnutrisyon sa kaharian. Ang halamang ito ay tinatawag na Sejari plant. Nagpatuloy siya, makinig ka ng mabuti. Bago salakayin ng mga demonyo ang hilagang kontinente, ang mga bansa sa hilaga ang responsable sa pagtatanim ng cotton, ngunit dahil sa mga pagsalakay, bumagsak ng husto ang produksyon ng cotton. Dahil dito, ilang kaharian ang nagtanim nito para sa kita at iniwan ang mga pananim na palaging pinagkakakitaan nila ng pagkain. Bilang resulta,
dumating ang taggutom sa buong kaharian, sapagkat wala ng pagkain. Sa simula, ibinenta ng kaharian ang cotton at nag-import ng pagkain dahil sobrang mahal ng presyo nito. Ngunit habang lumipas ang panahon, bumagsak ang presyo ng cotton dahil lahat ng kaharian ay nagtanim nito. Kaya't ang ating kaharian ay hindi makabenta ng cotton, at hindi rin makapag-import ng pagkain. Dito nagsimula ang taggutom. Lubos na naantig si Lisha at, malungkot na sinabi, paano natin hindi napansin ito? Sumagot si Soma, huwag mo nang alalahanin iyon. Ang mahalaga ngayon ay makahanap ng solusyon sa krisis na ito. Maraming bagay ang kailangan mong matutunan, sapagkat darating ang araw na aalis ako, at bago ako umalis, nais kong masiguro na magiging ligtas ang kaharian sa iyong mga kamay. Mas lalo pang naantig si Lisha sa kanyang mga salita, at ayaw niyang umalis siya. Pagkatapos ng maikling sandali, bumalik sila sa Royal Palace at umupo sa dining table. Dito, ibinahagi ni Soma ang kanyang mga ideya kay Lisha tungkol sa mga pananim, at magkasama nilang sinimulan ang pagbuo ng plano para makamit ang self-sufficiency. Sa sandaling iyon, sumali kay Soma si Ark, ang kapitan ng Royal Guard, bumati at umupo upang makipag-usap. Tinanong niya kung nahihirapan ba si Soma sa pamamahala o kung may maitutulong siya. Sabi ni Soma, sa simula, ang pinakamalaking problema ko ay ang mga lumang opisyal, maliban sa deputy ng hari. Siya ay pinagpala, at ang kanyang presensya ay napakahalaga. Sa iba naman, sila ay kabiguan, at kailangan nating hanapin ang mga tunay na mapagkakatiwalaan. Kung sila ay naging matagumpay, hindi aabot sa puntong malapit ng bumagsak ang kaharian. Pagkatapos nito, hiniling ni Soma kay Lisha ang tila kakaibang bagay. Sinabi niya, narinig ko na may hawak kang parang live broadcast. Sumagot si Lisha, oo, kaya namin nalaman na may mga magical stones ang kaharian na kayang magpadala ng live na imahe mula sa Royal Palace sa bawat sulok ng kaharian. Hiniling ni Soma kay Lisha na tulungan siyang gamitin ang broadcast, sapagkat kailangan niyang makausap ng direkta ang mga tao. Layunin niyang kumuha ng mga individual mula sa mamamayan para sa espesyal na gawain, ngunit hindi batay sa edukasyon, kundi sa talento. Nagsimula siyang magsalita sa mga tao ng kaharian, kailangan ko ang mga tunay na nagmamahal sa kanilang bayan. Anuman ang inyong talento, kailangan kayo ng kaharian. Walang diferensya sa mayaman o mahirap, ang iyong talento ang magtatakda ng iyong kapalaran. Ang kaharian ay dumaranas ng matinding paghihirap, at kailangan ko ang inyong tulong upang malampasan ito. Karapat-dapat sa mga tao ang mas magandang buhay, at ang ating mga anak ay nararapat na magsikap tayo para sa kanila. Nagpatuloy siya sa pagbigay inspirasyon, huwag ninyong isipin na walang halaga ang inyong talento, sapagkat ito ang aking desisyon. Magkakaroon ako ng maraming paligsahan at ang pinakamahusay ay makakatanggap ng malaking gantimpalang pinansyal. Kung sa tingin ninyo ay may talento kayo, halina sa palasyo kung saan ako'y maghihintay. At ipinaalala ko muli, hindi mahalaga kung mayaman o mahirap, lalaki o babae. Ang mahalaga ay magaling ka sa iyong kakayahan upang makapaglingkod sa kaharian. Ang mga tao ay tumugon sa kanyang mga salita ng may labis na sigasig. Nang matapos ang broadcast, si Soma ay labis na positibo. Maraming talentadong individual ang nagpasya na pumunta sa Royal Palace upang ipakita ang kanilang galing sa bagong hari. Bumalik tayo sa nakaraang sandali sa cotton field, nang sinabi ni Soma kay Lisha, dapat mong matutunan ang lahat upang sa aking pag-alis, masiguro kung magtatagumpay ang kaharian sa iyong pamumuno. Biglang nagising si Lisha, lubos na nabigla sa kanyang mga salita, natatakot na baka umalis siya. Pagkatapos, may kumatok sa pinto. Pumasok ang isang palace maid at ipinaalam na sa araw na iyon, gagawaran ni Soma ng karangalan ang mga nagtagumpay sa pagsusulit sa harap ng buong kaharian, at mahalaga ang presensya ni Lisha. Agad siyang naghanda upang dumalo sa seremonya. Pumunta tayo sa Royal Hall, kung saan nakaupo si Soma sa trono at isinasagawa ang event ng live. Ang seremonya ay tunay na kahanga-hanga. Ang karangalan ay ibibigay sa 5 pinakatalentadong individual sa kaharian. 4 sa kanila ang yumoko ng may respeto sa hari, ngunit ang ika-5 ay tumangging yumoko. Inutusan siya ng mga gwardya na magpakita ng paggalang sa hari gaya ng iba, ngunit matigas niyang tinanggihan at sinabi, hindi ito paraan ng mga mandirigman ng aming tribo na yumoko sa kahit sino, gaano man kataas ang katayuan niya, maliban lamang sa pinuno ng tribo. Nagalit ang kapitan ng gwardya at sinabi, alam mo ba kung ano ang sinasabi mo, babae? Ngunit namagitan si Soma at hiniling sa lahat na maging kalmado, kaya't inayos nila ang kanilang posterya. Ipinakita rito na bawat isa sa mga pinarangalan ay may natatanging talento. Nagsimula sila sa isang batang babae na nagngangalang Asia na kabilang sa mga Dark Elves.
Ang kanyang lupang sinilangan ay ang Sacred Forest. Sa gulat ng lahat, ipinakita ni Soma ang kanyang kaalaman sa lahat ng bagay tungkol sa Dark Elves sa pamamagitan ng kanyang pag-aaral sa mga libro. Nalaman agad na si Asia ang pinakamatibay at pinakamagaling na mandirigma sa buong kaharian. Nais ni Soma na bigyan siya ng malaking gantimpala, ngunit tumanggi siya at sa halip ay humiling. Sinabi niya, ang aking lupang sinilangan, ang Sacred Forest, ay nagdanas ng biglaang pagkasira. Ang mga halaman at puno ay hindi na tumutubo, kaya ang aking tribo ay nasa malaking panganib. Kaya't hinihiling ko sa iyo na iligtas kami at ipakita ang solusyon. Sandali siyang nag-isip bago tanungin siya, kailan mo huling pinutol ang mga sanga ng puno? Tumingin si Asia sa kanya nang nagulat at sumagot, ano ang ibig sabihin ng pruning? Ngumiti si Soma at sinabi, ngayon naiintindihan ko ang problema. Ipinaliwanag niya, kapag pinuputol ang mga malalaking puno, naabot ng sikat ng araw ang mas maliliit na puno at sila ay maayos na tumutubo. Ngunit dahil ang mga sanga ng malalaking puno ay magkadikit, ang mas maliliit na puno ay nawawalan ng sikat ng araw. Kaya't ang mga sanga ng malalaking puno ay kailangang putulin paminsan-minsan upang maabot ng liwanag ang mas maliit na halaman sa lupa, na nagpapahintulot sa kanila na lumago ng malusog. At ito ang pangunahing dahilan ng pagkasira ng Sacred Forest. Nang marinig ito ni Asia, buong puso niyang naniwala sa kanya, yumuko sa paggalang, at hiniling na samahan siya ni Soma sa Sacred Forest upang turuan ang kanyang tribo kung paano mag-prone upang mailigtas ang kagubatan sa lalong madaling panahon. Sumunod ay ang pangalawang talentadong tao na nagngangalang Jin, ang pinakamagandang babae sa buong kaharian na may talento sa pagkanta na may napakalinamnam at dalisay na tinig. Sa sandaling iyon, hiniling ni Soma na kantahin niya ang isang kanta mula sa kanyang sariling mundo. Kinuha niya ang kanyang telepono at wala sa hall ang nakakaalam kung ano ang gamit na iyon. Tumutok si Jin sa kantang narinig mula kay Soma at nagsimulang kumanta ng may kahusayan. Ang kanyang pagtatanghal ay kamangha-mangha, nagdulot ng kagalakan at paghanga sa lahat, at pinapurihan siya ng masigla. Ang paligid ay puno ng kasiyahan at pagtataka. Pagkatapos ay dumating ang ikatlong talentadong tao na nagngangalang Shan. Tumindig siya sandali ngunit bigla siyang bumagsak sa lupa. Doon namin nalaman na ang kanyang talento ay pagkain. Oo, tama ang narinig mo, kaibigan. Ang binata ay may walang kapantay na gana, na para bang kaya niyang lumunin ang buong kaharian. Nang malaman ni Soma ang kanyang talento, dali-dali siyang lumapit at sinaktan ang kamay ni Shan, maraming salamat sa pagdating. Dumating ka sa tamang oras, sapagkat tunay na kailangan ko ang iyong talento. Lubos na naantig si Shan at nagsimulang umiyak, palagi akong binyo-bully hanggang sa ako'y nalugmok sa depresyon at nawalan ng 4 na kilo. Ngumiti si Soma at hinikayat siya. Maniwala ka, Shan, ikaw ang magiging dahilan kung bakit may iligtas ang buong kaharian. At bagaman may planong pansamantalang ikulong siya upang makatipid ng pagkain para sa tao, ang tunay na layunin ay mas dakila. Nais ni Soma na ipakita sa lahat na ang isang binata tulad ni Shan ay maaring makalapit sa hari sa pamamagitan ng kanyang talento, at ito ay magbibigay inspirasyon sa ibang tao na maniwala sa kanilang sariling kakayahan. Isang tunay na kahanga-hangang plano. Pagkatapos, dumating ang ika-4 na talento na nagngangalang Akra. Ang binatang ito ay isang tunay na henyo sa lahat ng aspeto, pinagpala ng matatag na memorya at pambihirang kakayahang mag-isip. Nang siya'y lumitaw sa harap ng hari, nalaman namin na mahilig siya sa pagbabasa sa lahat ng larangan, may malawak na kaalaman sa agham, politika, at kasaysayan, pati na rin sa taktika sa militar na parang siya mismo ang ministro ng depensa. Inalok siya ni Soma ng posisyon sa pangangasiwa ng Royal Library upang ma-access niya ang pinakabihirang libro. Ngunit buong kumpiyansa siyang sumagot, napakaganda nito, ngunit hayaan ninyo akong humiling ng isa pang bagay. Nais kong gamitin ang aking kaalaman upang suportahan ang pandaigdigang katayuan ng kaharian at mailagay ang aking expertise sa bawat agham at larangan sa inyong serbisyo. Sa madaling salita, maging tagapayo ng hari. Namangha si Soma sa tapang niya at sinabi, kung tunay mong naniniwala na karapat-dapat ka sa tiwalang iyon, bibigyan kita ng pagkakataon. Sumagot si Akra na may matalim na ngiti, isang tao tulad mo ay hindi magbibigay sa akin ng pagkakataong iyon maliban kung sigurado ka na kaya ko ito. Tumawa si Soma at sinabi, sapat na, Akra, ipapahiya mo kami sa harap ng lahat. Halika sa aking opisina pagkatapos ng salo-salo at ipagpapatuloy natin ang pag-uusap na ito ng pribado. Mula noon, naintindihan naming magiging kanang kamay ng hari si Akra sa hinaharap na may titulong Black Prime Minister. Sa wakas, dumating tayo sa huling talento ng grupo, isang batang babae na nagngangalang Tommy, mula sa clan ng Mystic Wolves.
Siya ay may mapanganib na talento, nakakapagsalita sa mga ibon at hayop. Sa pamamagitan ng kanyang mahika at kaalaman mula sa libro, nalaman ni Soma na ang pinagmulan ng kanyang clan ay mula sa labas ng mga hangganan ng kaharian at si Tommy ay isang refugee na dumating dito. Nais niyang ipahayag kay Soma ang isang napakapeligrosong lihim, ngunit siya'y kinakabahan at natatakot. Dahan-daang nilapitan siya ni Soma at sinabi, "Halika, batang babae. Sabihin mo ang iyong nais." Walang nakikinig. Nagsimula si Tommy at ibinahagi ang napakapeligrosong lihim. Tinanong siya ni Soma, "May iba pa bang nakakaalam ng lihim na ito?" Sumagot siya, "Hindi, tanging ang aking ina lang." Umupo si Soma, binago ang tono ng boses, at sinabi sa kanya sa harap ng lahat, "Tinanggihan ang iyong hiling. Pagkatapos ay bamulong, ngunit nangangako ako na susubukan kung tulungan ka." Inutusan niya ang kanyang deputy, "Dalhin si Tommy sa aking opisina pagkatapos ng bangkit." Nagpasalamat siya sa grupo sa kanilang pagdalo, at bumati sila sa kanya bago nagtapos ang selebrasyon. Matapos ang bangkit, umupo si Tommy sa royal office habang si Soma ay humihingi ng ulat. "Narinig ba ninyo ang sinabi ni Tommy sa akin?" Sumagot sila, "Hindi." Hindi narinig ang kanyang boses. Ngumiti si Soma at sinabi sa sarili, "Magaling." Wala nang nakarinig ng anuman. Sa pamamagitan ng broadcast ng Magic Stones, sinabi ni Lisa kay Soma, "Mukhang seryoso na ang sitwasyon, Soma. Ipaliwanag mo ba sa amin ang buong kwento?" Nagsimula siyang magpaliwanag, "Alam nyo, syempre, na kayang makipag-usap ni Tommy sa mga hayop." Sumagot sila, "Oo, alam namin iyon." Ngunit ginulat niya sila nang sabihin, "Ngunit kayang makipag-usap ni Tommy sa mga demonyo rin." Naiintindihan niya ang kanilang wika, at naiintindihan nila ang kanya, na para bang isa siya sa kanila. Lumaganap ang pagkabigla sa lugar at sumigaw sila, "Imposible iyon. Walang sino man ang nakakaintindi ng wika ng mga demonyo, at hindi rin nila nauunawaan ang mga wika ng ibang lahi sa mundong ito." Sa puntong iyon, nagsimula si Tommy na ikwento ang nangyari at sinabi, "Nakakasalubong ko ang isang demonyo sa kalaliman ng gubat. At sa aking gulat, naintindihan ko ang kanyang sinasabi at siya rin ay namangha na naiintindihan niya ang akin. Nagsimula kaming mag-usap, at sinabi niya sa akin, 'Tumakas ka rito bago pa dumating ang iba.'" Pumutol si Soma at sinabi, "Ang kakayahang makipag-usap sa mga demonyo ay maaaring baguhin ang balanse ng buong digmaan." Tinanong siya ni Lisa, "Ibig mong sabihin, nais mong makipagnegosasyon sa mga demonyo?" Sumagot siya, "Oo, ngunit sa ngayon, nagkaisa ang lahat ng mga bansa upang harapin ang mga demonyo, at napagkasunduan nila na ang kaharian ng demonyo ay isang kaaway na dapat sirain. Kung mabubunyag ang lihim na ito, maaaring may mga taong samantalahin ito at sumanib sa mga demonyo, na magdudulot ng mas malaking kapahamakan sa mga lupa. Kaya, ang bagay na ito ay dapat manatiling lihim sa amin lamang." Umupo si Tommy sa tabi ni Lisa, halatang nag-aalala, habang sinisikap ni Soma na aliwin sila. "Dapat nating protektahan si Tommy sa anumang paraan." Hiniling niya sa kapitan ng gwardya na personal na akuan ang tungkuling ito, ngunit tumanggi ang kanyang deputy. "Kung gagawin natin iyon, lalong lalaki ang hinala sa kanya." Nagbigay siya ng alternatibong ideya, "Mas mabuti kung maninirahan si Tommy sa Royal Palace na para bang inampun siya ng palasyo." Labis na natuwa si Lisa sa ideya at pumayag si Soma. Ngunit may ibang opinyon si Tommy, "May pamilya ako, imposible para sa akin na iwan sila at manirahan dito mag-isa." Sumagot si Soma, "Ikaw man, ang iyong pamilya, o anumang kamag-anak, ay malugod na tinatanggap sa Royal Palace anumang oras." Hiniling niya sa deputy na maghanap ng angkop na trabaho para kay Tommy upang hindi magdulot ng hinala. Sinabi ng deputy, "Dahil kaya niyang makipag-usap sa mga hayop, ano sa tingin mo kung pangasiwaan niya ang Royal Stables?" Agad pumayag si Soma at labis na natuwa si Tommy. Pagkatapos, habang nag-uusap si Satasia, biglang pumasok ang isang maid at sinabi na naghihintay si Shan sa labas. Nang marinig ni Soma ito, dinala niya si Lisa at nagmadaling makipagkita sa kanya. Pagbati at pagpapakilala, nalaman namin na ipinadala ni Soma si Shan sa isang mahalagang misyon na makikinabang sa buong kaharian, mangolekta ng ilang pagkain mula sa iba't ibang lugar sa kaharian. Hindi maintindihan ni Lisa at nagsabi ng may pagtataka, "Lahat ng abala na ito ay dahil lamang sa pagkain. Nilalabas ninyo ang sarili ninyo sa mga walang kabuluhang bagay." Biglang nagkaroon ng live broadcast para sa mga tao, at nakita namin sina John at Shan na magkasama na para bang nagpe-perform sa publiko. Sumali si Soma, inihayag sa mga tao na ipapakita sa programang ito ang mga pagkaing hindi pa kilala sa kaharian. Naghanda si Soma ng malaking mesa para ipakita ang mga putahe.
Ang kanyang team ang susubok at magbibigay ng opinyon bago lahat, upang marinig ng mga tao ang kanilang paghuhusga sa mga bagong pagkain. Nagsimula si Soma sa unang item. Nang pumasok si Shan na may dalang pugita, nagulat at naantig ang lahat sa pangit na anyo nito, ngunit inihanda ni Soma ang pugita at ginawa itong sushi. Nang tikman nila, namangha silang lahat sa lasa at lubos itong pinuri. Sinabi ng mga tao, dapat rin nating subukan ang pugita, dati ay itinatapon natin ito. Ang pangalawang item ay isang halaman mula sa gubat. Katulad ng dati, tinuruan ni Soma ang paraan ng paghahanda at sinimulang hiwain ito. Nilamon ng team ang pagkain ng may kasabikan, lalo na si Asia, na labis ang pagkagusto sa halamang ito, napansin pa ng kanyang tribo sa broadcast, at labis ang kasiyahan niya. Ang pangatlo at huling item ay isang nilalang mula sa mundong ito na tinatawag na slime. Tanong, paano ito maaaring kainin? Parang lobo na puno ng tubig, at kapag hinuha, agad na bumabagsak ang tubig. Ngunit may alam si Shan kung paano lutuin ito. Una, tinamaan niya ang slime ng hindi masyadong malakas o mahina, at biglang nawala ang kanyang core, handa ng lutuin. Sa paglipas ng panahon, ang likido sa loob ay naging mas malambot at madaling hiwain at kainin. Nagluto si Master Shan at inihanda ang slime, at dumating na ang oras ng pagtikim. Medyo nag-alinlangan ang lahat hanggang hinikayat sila ni Shan. Ang putaheng ito ay katulad ng tinatawag na indami sa aking mundo. Halos hindi makapaniwala ang team sa kanilang narinig. Biglang si Soma ay napwesto sa harap ng team at sinabing, bakit hindi ninyo muna subukan at sabihin sa akin ang inyong opinyon? Kinuha ni Soma ang isang plato, ako ang nagdala nito sa aking sarili, at sinimulang kumain. Nang tikman niya, labis siyang namangha at nagpatuloy sa pagkain ng masigasig. Ang kanyang mga kasama at ang team ay namangha sa kanyang kasigasigan at dali-daling kumain. Halos tila handa na silang iwan ang sining ng pakikipaglaban upang makipagsabayan sa sining ng pagkain. At sa gayon, nagtapos ang Royal Food Program sa araw na iyon, habang ang mga tao ay puno ng kagalakan at pakikipag-ugnayan. Isang linggo ang lumipas, nakaupo si Soma sa opisina nang pumasok ang maid at sinabi na ang deputy ay nais makipagkita at naghihintay sa Royal Hall. Nagulat si Soma at bumangon upang alamin ang nangyayari, at nakita ang deputy at si Akira. Sinabi ng deputy na nais niyang magbitiw sa kanyang tungkulin. Tinanong ni Soma, bakit mo nais gawin iyon? Sumagot ang deputy, nakita ng dating pinuno na mas karapat-dapat ka kaysa sa kanya at inabandona ang trono sa iyo. Kaya, ngayon ibinibitiw ko ang aking posisyon bilang deputy dahil nakikita kitang higit na karapat-dapat sa papel na ito, at umaasa akong tatanggapin mo ang aking pagbibitiw. Pumayag si Soma ngunit idinagdag, mananatili ka sa iyong posisyon hanggang formal mong isumite ang pagbibitiw. Sumagot ang lalaki, sige. Pagkatapos ay nagsalita si Akira, bilang iyong magiging deputy sa hinaharap, maniwala ka, kailangan mong magpahinga ngayon at linisin ang isip. Mula nang dumating ka rito, wala kang ginawa kundi magtrabaho. Ang tunay na dahilan kung bakit ko sinasabi ito ay dahil ang isang hari ay kailangang magkaroon ng pahinga paminsan-minsan, upang kahit sino sa kanyang nasasakupan ay makapagpahinga rin kung kinakailangan. Sa ganitong paraan, mas magiging efficient at madali ang kanilang trabaho. Tinanggap ni Soma ang payo at naghanap kay Lecia na nagte-training kasama si Aisha sa martial arts at dulang. Namangha siya sa paggamit nila ng mahika sa laban, at naisip kung gaano sila kalakas. Kung magpapatuloy pa ang kanilang training ng matagal, maaaring masira nila ang lugar ng buo. Tinawag niya sila at habang nakaupo, sinabi, magtatago tayo at maglalakbay sa kaharian para sa pagpapahinga. Nagdiskay sila bilang mga estudyante ng military academy at sumakay sa karwahe patungo sa isang lungsod sa kaharian. Sinabi ni Soma, mula ngayon hanggang sa pagbabalik, tawagin niyo na lang akong sa pangalan ko. Walang hari, walang prinsipe, walang sino man ang dapat makaramdam ng aming presensya. Tumawa si Aisha, sayang, kaibigan. Tatawag pa rin akong ruler ng kaharian, ngunit hindi ko sasabihin king para walang makakahula. Sumagot si Soma ng inis, hanggal ka. Parang nakikipag-usap ako sa isang walang utak. Mag-focus ka. Nagpatuloy sila sa paglibot sa bayan. Nang nagutom si Aisha, iminungkahi ni Soma na kumain sa restaurant ni Jin. Nagulat silang makita na may bukas na restaurant si Jin sa malapit. Pagpasok nila, masayang sinalubong sila ni Jin. Mabilis na sinabi ni Soma, naalala mo ba ako? Ako ang silk merchant mula sa kaharian ng Chino. Sana naaalala mo pa ako. Naintindihan ni Jin ang kanyang intensyon at ngumiti, syempre, naaalala kita. Kumusta ka? Umupo sila sa isang mesa at umorder ng gelatin.
Napansin namin ang kabaitan ni Jin sa pakikipag-usap kay Soma, at siya ay naaakit. Biglang pumasok si Lisha, kontrol ang sarili, bago ako kumilos. Tumingin si Soma kay Aisha na ganap na nakatuon sa pagkain at tinukso siya, mukhang nais mong makipagsabayan kay Shan sa talento sa pagkain. Biglang napansin nila ang isang batang babae sa isa sa mga mesa kasama ang kasama niya. Nagsimula siyang magsalita ng hindi maintindihan ng iba. At dito, dapat ka nang mag-focus. Ito ang kaharian ng Freredan, pinamumunuan ngayon ni Soma. Tulad ng anumang kaharian, mayroon itong puwersang militar. Ito si Lee, commander ng Land Forces, na may humigit kumulang 40,000 sundalo. Ito si Excel, commander ng puwersang pandagat, na may higit sa 10,000 sundalo. At ito naman si Caster, commander ng puwersang panghimpapawid, na may humigit kumulang 1,000 sundalo. Sinasabing ang lakas ng isang Dragon Knight ay katumbas ng lakas ng 1,000 tao. Bukod dito, mayroon ding special forces na nakatalaga upang protektahan ang hari at ang mga mataas na opisyal, at hindi alam ang kanilang bilang. Sinasabing ang kaharian ay itinatag noon pa man matapos ang alyansa ng iba't ibang lahi, tao, hayop, elves, at kalahating dragon. Ngunit ang mga tao ang pinili bilang mga pinuno ng kaharian dahil sila ang pinakamarami noon. Samantalang ang mga commander ng hukbo ay pinili mula sa iba't ibang lahi, at sa palagay ko, sapat na ang paliwanag na ito sa ngayon. Ipagpatuloy natin ang kwento. Babalik tayo sa restaurant kung saan ang dalagang iyon ay nagsabi, huwag mong gawin iyon, Halbert. Sa una, inisip niya na isa ito sa mga mystic wolves tulad ni Tommy, ngunit nilinaw na ang dalaga ay mula sa lahi ng mga fox, hindi lobo. Si Lisha, kilala na ang dalagang ito sa kabataan ni Halbert, at sinabi kay Soma na nagmula si Halbert sa isang prestihiyosong pamilya, isang gabi sa Magic Academy at kalaunan ay sundalo sa hukbo. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap hanggang malinaw na ang intensyon ni Halbert ay maghasik ng kaguluhan sa kaharian, nais sumanib sa general ng Gaas Amdunia na si Liz, commander ng infantry, at suportahan siya sa isang kulaban sa bagong hari. Ngunit si Soma ay nasa tunggalian na kay Liz, at wala talagang tiwala sa pagitan nila. Samantala, sinusubukan ng dalaga na pigilan si Halbert, pinaalalahanan siya na ang kaharian ay dumaraan sa napakadelikadong sitwasyon, at anumang internal na gulo ngayon ay maaaring magdulot ng pagbagsak nito, at maaaring magbukas pa ng pinto sa pagsalakay ng mga kaaway. Lumipat ang eksena sa isang flashback. Nakita si Soma na nakaupo kasama si Akira, pinag-aaralan ang mga hangganan ng kaharian. Ipinaliwanag ni Akira kung sino ang tunay na kaaway at kaalyado. Una, lahat ng mga bansa na nasa hangganan ng ating kaharian ay hindi kaalyado o kaaway. Maliban sa kaharian ng Andoni, ang kahariang iyon ay palaging naghahanap ng paraan upang maghasik ng alitan sa pagitan ng bagong hari at ng kanyang general. Paulit-ulit nilang hinihiling na magpadala tayo ng reinforcement sa kaharian ng Fredonia. Ngunit sa katotohanan, hindi kailangan ang mga reinforcements na iyon. Ang mga sundalo na kanilang ipapadala sa anyo ng tulong ay magsisimulang okupahin ang ating mga lungsod mula sa loob. Kasabay nito, sinusubukan nilang pukawin ang alitan sa pagitan ng hari at ng kanyang general. At habang ginagawa nila ito, naghihintay sila ng pagkakataon upang umatake mula sa labas. Sa madaling salita, mas mapanganib ang kahariang iyon kaysa sa kaharian ng mga demonyo mismo. Lumipat muli ang eksena sa kasalukuyan. Sinusubukan ni Kaid na pigilan si Halbert sa pagtutol sa hari nang biglang may pumasok. Itinaas niya ang kanyang mga mata at nakita si Soma sa harap niya. Natigilan ang dalaga, halos mahimatay sa gulat. Pinangunahan sila ni Soma sa isang pribadong silid habang hindi pa alam ni Halbert kung sino siya. Nababahala si Kaid, iniisip na marinig ng hari ang kanyang sinabi kay Halbert, ngunit pinatahimik siya ni Soma, huwag kang mag-alala, walang mangyayari. Biglang sumigaw si Halbert kay Soma, at sino ka upang makialam sa amin? Nang palakasin niya ang boses, hinawakan siya ni Aisha sa kwelyo, iniangat sa hangin at pinatahimik. Ngumiti si Soma at sinabi, iwanan mo siya, aking ginang. Tumingin ng mabuti si Halbert sa mukha ni Soma at sa wakas natanto na ang harapan niya ay ang hari mismo. Napuno siya ng takot at halos mawalan ng kontrol. Ngunit nagulat siya nang tanungin siya ni Soma, bakit mo nais sumali kay Lee? Bakit gustong palalimin ang alitan sa pagitan namin? Bago makapagsalita si Halbert, nagpatuloy si Soma, para sa talaan, kung pipiliin mong gawin iyon, hindi ako magagalit.
Katulad ng may karapatan ang isang pinuno na pumili ng kanyang opisyal, may karapatan din ang mga opisyal na pumili kung kanino sila maglilingkod. Nalaman din na sina Keida at Halbert ay magkaibigan mula pagkabata. Sinabi muli ni Soma, "Makinig ka, Halbert, dapat mong maintindihan. Si Keida ay isang mage sa Special Forces na responsable sa proteksyon ng Royal Palace. Kung sasali ka sa oposisyon, darating ang araw na kailangan mong harapin siya. At kung hindi mo siya labanan, ang isa sa iyong mga kasama ay tiyak na gagawa nito. Mag-isip ng mabuti, Halbert, at huwag basta sundin ang karamihan." Lumalim ang epekto ng mga salita ni Soma, at si Halbert ay tila naaantig at kumbinsido. Pagkaraan, nakita muli si Soma kasama si Lisha, kung saan ang kanyang kakayahan sa telekinesis ay lubos na umunlad. Pumasok ang isang maid, nag-aanunsyo na ang ulo ng House Magna, ang ama ni Halbert, ay naghihintay sa labas kasama si Kaid at ang kanyang anak. Paglabas ni Soma, binati siya ng tatlo. Napansin niya agad na mahigpit ang disiplina kay Halbert at maayos ang kanyang asal. Ipinahayag ng ama na siya ay dumating upang humingi ng paumanhin sa hari at hingin ang kapatawaran para sa pabigla-biglang salita ng kanyang anak. Ngumiti si Soma, "Huwag kayong mag-alala, hindi ako galit, at mukhang sapat na ang parusa sa iyong anak." Ngunit sumagot ang ama, "Parusa, wala iyon. Pag-uwi namin, lalong pupunuin ko ang disiplina sa kanya." Sa huli, ngumiti muli si Soma at sinabi, "Kalma lang. Ang nakaraan ay nakaraan na at wala namang nangyari." Tumingin siya kay Kaid, "Ipinapromote kita bilang opisyal sa Royal Palace." Labing-labing natuwa si Kaid, yumuko at taos-pusong nagpasalamat. Tiningnan ni Soma si Halbert, "Kasama mo rin si Kaid, at nais kong magsilbi kang kanyang assistant." Nalugod si Halbert, puno ng pasasalamat sa hari. Ngunit sa sandaling iyon, seryosong nagsalita ang ama ni Halbert kay Soma, "May lihim na napakahalaga na dapat mong malaman. Ngunit kailangan kong sabihin ito sa iyo ng pribado. Napakadelikado itong banggitin sa publiko." Lumulabas ang lahat sa Royal Hall, at si Soma ay nabigla sa lihim na narinig. Naupo siya, nag-iisip, at bulong sa sarili, mukhang may mas malaking bagay na nagaganap dito, kaibigan. Ngunit una, kailangan mong malaman ang pinakamahalagang bagay. Sa mundong ito, ang mahika ay hinati sa 6 na elemento, apoy, tubig, lupa, hangin, liwanag, at sa huli, ang mahika ng kadiliman. Ang unang 4 na elemento ay karaniwang ginagamit sa labanan, bawat isa ay may natatanging atake at kapangyarihan. Ang mahika ng liwanag ay ginagamit sa paggaling at pagbawi, ngunit ang tunay na panganib ay nasa madilim na mahika, sapagkat ito ay nakamamatay sa lahat ng aspeto, at walang katulad sa ibang mahika. Kilalang maaari ring i-channel ang kapangyarihang mahika sa kanilang mga sandata, tulad ng nakita kay Lisha at Aisha sa kanilang training. Ang isang sundalo sa hukbo ay nakadepende sa uri ng mahikang kanyang kinokontrol. Ang mahika ng apoy ay para sa ground forces, ang mahika ng hangin para sa aerial forces, ang mahika ng tubig para sa naval forces, at ang mahika ng lupa ay nakalaan para sa special forces na direkta sa ilalim ng utos ng hari. Ang mahika naman na hawak ni Soma ay kabilang sa kategorya ng black magic, kaya't nagpa siyang magsagawa ng isang eksperimento na maituturing na lubhang mapanganib. Matindi ang kanyang pagtutok sa puppet na kanyang kinokontrol, sapagkat ginamit niya ito sa isang lihim na eksperimento na hindi alam ng iba. Ipinadala niya ito upang sumali sa isang grupo ng adventurers, nagkukunwaring isang tao. Sa katunayan, naging kasapi ito ng grupo. Bagamat nakakita sila ng kakaibang ugali ng bagong kasamahan, pinagkatiwalaan nila ito ng misyon, tuklasin ang mga tunnels sa ilalim ng lungsod. Nagsimula ang pakikipagsapalaran. Biglang lumitaw ang isang dambuhalang ahas. Nang ilabas ng leader ng grupo ang kanyang espada, sumugod ang puppet sa ahas ng walang pag-iingat at pinatay ito sa loob ng ilang sandali lamang. Ngunit hindi dito natapos ang ginawa nito. Sinimulang hiwain at suriin ang bawat halimaw na kanilang nakasalubong, na hindi na kailangan pang lumaban ng iba sa grupo. Sa halip, natapos ang trabaho at higit pa. Habang naglalalim sa tunnel, isang babae sa grupo ang nakaramdam ng kakaibang bagay at pinaalalahanan ang iba. Ilang sandali lang, dumating ang sakuna. Isang malaking nilalang ang lumitaw, isang salamander. Ang halimaw na ito ay may nakamamatay na acid, at walang silbi ang karaniwang sandata laban dito. Ang makipaglaban dito ay nangangahulugang mauuwi sa pagkagapi. Sinubukan ng sorceress na umatake, ngunit sumigaw ang kasamahan. Toxie, ginagamit mo ang fire magic, at ang salamander ay ganap na immune sa apoy. May isang opsyon lamang sa harap ng sakunang ito, tumakbo, kalahati ng tapang ang iyon. Agad na tumakbo ang grupo ng buong lakas.
Ngunit may hindi inaasahan, nadapa ang puppet. Tumingin pabalik ang iba at nagpa siya na iligtas ito. Hinagis nila ang isang flash bomb upang mabulegan ang halimaw, at isa sa mga babae ang tumakbo upang tulungan ang nahulog na kasamahan. Ngunit bago pa maapakan siya ng acidic fluid, pinrotektahan siya ng puppet gamit ang sariling katawan, at tinanggap ang buong atake. Pagkatapos, dinala nito ang babae at magkasama silang tumakas hanggang ligtas na nakalabas sa tunnel. Bumalik tayo kay Soma, hawak ang puppet sa kanyang mga kamay, sinusuri ito. Pumasok si Lisha at namangha, ano ang ginagawa mo? Hindi ba mas maliit ang puppet na ito? Sagot ni Soma, oo, mas maliit ito dati, ngunit hiniling ko sa isa sa mga craftsman na gumawa ng isa pang puppet ayon sa bagong sukat. Tinanong niya, ito ba ang misteryosong adventurer na sinasabi ng kaharian? Sagot ni Soma, eksakto. Isa lamang itong eksperimento. Sasabihin ko ang detalye mamaya. Kinabukasan, bumalik sila sa Royal Hall kung saan tinipon ni Soma ang lahat ng opisyal upang pasalamatan sa kanilang nagawang trabaho. Dahil sa inyo, nakalikom tayo ng malaking halaga, at ito ang magbibigay daan upang simulan ang ating royal project. Nalaman natin ang pangarap ni Soma, bumuo ng bagong coastal city na magsisilbi sa buong kaharian, konektado sa mga kalsadang maaabot ang bawat sulok ng bansa, upang mas madaling mailipat ang pagkain at iba pang resources. Layunin niyang magbigay ng murang supply ng pagkain, na makatutulong sa mamamayan at sa kaharian. Dagdag niya, mataas ang presyo ng pagkain ngayon sa kaharian. Kung mapapadali natin ang transportasyon at mapapalitan ang pagtatanim ng cotton sa pagkain, matatapos natin ang krisis sa pagkain. Muling nagpasalamat si Soma sa mga aides, at binigyan sila ng tuloy-tuloy na 5-day leave bilang pagkilala sa kanilang pagsusumikap. Labis ang tuwa ng mga opisyal. Pagkatapos, nagpahinga si Soma sa kanyang opisina. Kinabukasan, dinala niya sina Lisha at Aisha sa site ng proyekto. Dito sinalubong sila ng captain ng Royal Guard at dinala sa kanyang tolda upang ihatid ang mabigat na balita. May tribo na naninirahan malapit sa lugar ng proyekto. Lubos nilang tinatanggihan ang pagpapatuloy nito. Ayon sa kanilang alamat, ang lupa ay pag-aari ng Lake Beast, at anumang pagtatayo rito ay magdadala ng sakuna sa buong rehiyon. Nagulat si Soma at sinabi sa captain, gusto kong makipagkita agad sa isa sa kanila. Sumagot ang captain, hindi malayo, dadalhin kita sa kanilang pinuno. Nagpunta sila sa pinuno ng tribo, ngunit labis ang galit nito sa captain, lumayas ka sa harap ko bago ko sirain ang iyong mata. Sinuwi ni Soma, pinuno, hindi kami dumating upang guluhin kayo. Ang nais ko lamang ay malaman ang katotohanan tungkol sa Lake Monster. Tinanong siya ng pinuno, at sino ka naman? Sagot ni Soma, ako ang bagong pinuno ng kaharian. Nabigla ang matanda sa narinig. Pumasok sila sa bahay nito at ipinaliwanag ng pinuno, huwag ninyong itayo ang anumang gusali dito. Mula pa noon, sino mang nagtatayo rito ay dinudurog ng Lake Monster kasama ang lahat ng tao. Simula noon, wala nang nagtangkang magtayo. Lubos na naantig ang matanda, may luha sa mata, at inilabas ang mapa ng buong lugar. Tinanong ni Soma, ituro mo sa akin ang lokasyon ng Lake Monster. Pagkatapos, bumalik si Soma kasama ang mga gwardya sa palasyo upang talakayin ang bagay kay Akira. Sagot ni Akira, anong kalokohan ito? Huwag mo sabihin na naniniwala ka sa sinasabi ng matanda. Sabi ni Soma, walang Lake Monster. Ngunit bilang alamat, tiyak na nais iparating ng mga naunang henerasyon na huwag tayong magtayo sa lugar na iyon. Pagtuunan natin ng pansin ang pangyayari. Napag-isipan ni Soma ang sitwasyon at sinabi, marahil ang tinatawag na Lake Monster ay isang tsunami lamang. At dahil ang lugar ng tsunami ay bahagi ng construction site, ang tanong ay, kakanselahin ba natin ang proyekto o itutuloy? Nagpasya siya, itutuloy ang proyekto ngunit may ilang pagbabago. Mainam ang site para sa pagtatayo ng seaport, ngunit delikado dahil sa panganib ng tsunami. Kaya't itatayo nila ang port sa ibang lokasyon. Dagdag niya, alam natin na nauuna ang lindol bago ang tsunami, at iyon ang magsisilbing early warning. Sa oras na iyon, dapat ilikas ang mga tao mula sa baybayin at dalhin sa mas mataas na lugar. Ito ay bahagi ng Royal Project Plan. Dumating si Akira at nagsabi, kaya dapat tayong magtayo rin ng evacuation shelters na madaling ma-access anumang oras at tiyaking malinaw ang mga ruta papunta rito. Nagsimula silang magplano ng detalyado kung ano ang dapat gawin sa Royal Project. Sa panahong ito, nakita natin na lalong humilig si Lisha kay Soma. Samantala,
Sa isa sa construction sites kung saan itinatayo ang bagong kalsada, naroon si Halbert. Napagod siya at halos hindi makahinga nang biglang lumitaw si Candy at nagsabi, "Bakit huminto ka sa trabaho?" Sagot ni Halbert na inis, "Bakit mo ako kinakausap ng ganito, Candy?" Tumugon si Candy ng seryoso, "Itong araw mo ay sumpa. Tawagin mo lang ako Candy. Dito, ikaw ay nagtatrabaho sa ilalim ng aking utos at susunod sa aking mga tagubilin. Sa madaling sabi, isa ka lamang sundalo sa aking kapangyarihan." Nalaman natin na lahat ng nagtatrabaho sa site ay sundalo mula sa Special Army na nakatalaga sa proteksyon ng hari. Ngunit pansamantalang ginamit ni Soma ang mga ito sa road construction upang hindi mahuli ang trabaho. Sa break, naupo sina Halbert at Candy upang kumain, nang biglang lumitaw si Soma. Nagulat si Halbert, tumayo, at nagsaludo. Ngunit sinabi ni Soma, "Kalma lang, kaibigan. Hindi kailangan ang ganoong formalidad. Tawagin mo lang ako sa pangalan ko, itinuturing kitang kasama." Lumabas si Soma upang tingnan ang progreso ng konstruksyon at natuwa sa mga nagawa, lalo na sa pagtuturo niya kung paano magtayo ng kalsada gamit ang concrete, maglagay ng lampposts, at magtanim ng maraming puno mula sa sacred forest. Ang mga punong ito ay naglalabas ng sound frequencies upang takutin ang mga halimaw at pigilan silang lumapit, ideya ni Aisha. Dinaglaon, lumitaw ang isang kakaibang ibon sa itaas nila, na ginagamit sa pagpapadala ng mensahe. Dumating ito mula sa sacred forest na may sulat para kay Aisha. Nang buksan niya, laking gulat niya, mula ito sa chief ng Dark Elves, ang kanyang ama. Nasa sulat ang balita ng sakuna na nangyari noong nakaraang araw, landslide at malakas na ulan na kumitil ng maraming buhay at marami ang nawawala. Labis na naguluhan si Aisha at napaiyak. Agad na nag-isip si Soma kung paano tutugan sa sakuna. Inutusan niya si Candy na tipunin ang lahat ng tao sa lugar upang maghanda sa pagpunta sa sacred forest. Pinayuhan niya si Aisha, "Huwag kang mag-alala. Lahat ay magiging maayos, ngunit kontrolin mo ang iyong emosyon upang matulungan kaming makarating sa gubat." Dagdag niya, "Dapat makarating tayo sa lugar ng sakuna ng mabilis." Nagmadaling tipunin ni Candy ang mga sundalo, habang ipinadala ni Soma si Licia sa Royal Palace upang ipadala ang rescue teams kasama ang lahat ng uri ng armas. Ipinaliwanag ni Soma kay Aisha kung gaano katagal aabutin ang pagdating sa forest. Sagot niya, kung sakay ng kabayo, kalahating araw lang, ngunit kung lalakad, aabutin ng 2 araw. Nag-alala si Soma, kung aabutin ng 2 araw, marami na ang mawawala. Kailangan nating makahanap ng mabilis na solusyon. Napansin niya ang mga hayop na nagdadala ng bato at materyales, at naisip, ipinagkaloob ng Diyos ang tulong. Inutusan niya ang mga hayop na gamitin sa pagdadala ng sundalo. Sa araw ding iyon, nakarating sila sa Sacred Forest. Sinalubong sila ng chief ng Dark Elves at nagpasalamat sa personal na pagtugon ni Soma sa tawag ng tulong. Ipinaliwanag ng chief ang sakuna, landslide at malakas na ulan sa isang bahagi ng gubat, nagdulot ng maraming kamatayan at nawawalang tao. Hiniling ni Soma na gumawa ng listahan ng mga nawawala at magsagawa ng paghahanap, at itinakda ang isang grupo sa tuktok ng bundok upang mag-alerto sakaling may iba pang landslide. Sumali si Aisha sa paghahanap mula sa itaas, at nagsimula ang operasyon kasama ang mga sundalo. Nakadiscover sila ng isang nawawala at nailigtas. Ginamit ni Soma ang isang wooden mouse na kinokontrol ng mahika upang maghanap sa masikip na lugar. Sa pagtatapos ng araw, matagumpay ang rescue operations at nahanap lahat ng nawawala. Lubos ang pasasalamat ng Dark Elf Chief kay Soma, "Kung hindi ka nandito, lahat ng ito ay kabilang na sa patay." Salamat ng labis. Dumating ang relief convoys, ikinatuwa ni Soma, ngunit si Robert, kapatid ng chief, ay nagdalamhati, hindi na mababago ng tulong ang nangyari. Sagot ni Soma, makakatulong ito sa mga sugatan at magtayo ng tirahan sa nawalan. Matapos ang operasyon, nag-alala si Soma, nasangkapan ako sa problema ng pagkain at digmaan, at nakalimutan ko ang aking tungkulin bilang hari. Dapat magtatag ako ng rescue at relief unit sa buong kaharian. Hindi ko hahayaang may mamatay pa sa ilalim ng aking pamumuno. Dumating si Juna upang alamin ang kalagayan niya. Nakita niya si Soma na nagtatrabaho kahit nakahiga sa kama. Hinikayat siya ni Juna na magpahinga, at sa wakas,
Nahimbing si Soma sa tulong ng kanyang malumanay na pag-awit habang nananatili si Juna sa tabi niya. Samantala, nagtatagpo ang tatlong military commanders sa isang lihim na pulong upang planuhin ang kulaban sa hari. Dito, si Excel, ang commander ng Navy, ay tutol sa ideya ng pag-aalsa. Sabi niya kay Castor, wala tayong kailangan na hidwaan sa loob, sapagkat ito lamang ang magbubukas ng kaharian sa pananakop ng mga kaaway. At kung ang kaharian ng Amdunia ay nagpadala ng mensahe upang suportahan ang hukbo sa pagbagsak ng hari, tiyak na nagpadala rin sila ng mensahe ng suporta sa hari laban sa atin. Tumingin si Excel kay Gas at nagtanong, ano ang palagay mo sa kaguluhang ito? Sumagot si Gas, napagpasyahan ko na ang hari na ito ay hindi karapat-dapat na mamuno. Nag-usisa si Excel, at sa anong batayan mo ginawa ang desisyong iyon? Sagot ni Gas, tinanggal niya ang mga senior officials na naglingkod sa kaharian ng maraming dekada, at higit pa rito, siya ay nagmula sa ibang mundo at wala siyang kaalaman sa ating kasaysayan at kaugalian. Pinilit siya ni Excel, hindi mo ba ginagawa ito para lamang sakupin ang trono para sa iyong sarili? Sagot ni Gas, hindi. Isasagawa ko ang kulaban sa bagong hari at puputulan siya, pagkatapos ay ibabalik ang trono sa ating dating sovereign upang maibalik sa normal ang takbo ng mga bagay. Samantala, sa kaharian ng Adonia, binabasa ng hari ang isang liham mula kay Lee na humihiling ng reinforcement upang pabagsakin ang bagong hari. Tulad ng dati, hindi nagatubili ang hari at nagpasya na sakupin ang kaharian sa ilalim ng dahilan ng pagpapadala ng tulong. Nang panahong iyon, nakialam ang kanyang anak, napakakriminal ng kaisipan na iyon. Parang demonyo ka sa anyo ng tao, ama, sagot ng hari ng malamig, eksakto. Samantala, nakaupo si Akira kasama si Soma sa kanyang opisina, nagbi-briefing sa kanya tungkol sa mga nagaganap na pangyayari sa paligid. Pinaplano nila kung paano haharapin ang banta sa mga pintuan ng kaharian. Ngunit hindi maiwasan ni Soma ang isipin ang kanyang pamilya sa mundong ito, labis na nag-aalala sa kanilang kaligtasan. Mukhang resolbado na si Soma na baguhin ang daloy ng mga pangyayari. Balik tayo sa kaharian ng Ammonia, kung saan nagtipon ang hari ng kanyang mga puwersa at idineklara sa kanila, sa sandaling mag-alsa ang commander ng ground forces laban sa hari, sasakupan natin ang kaharian mula sa timog. Biglang may huminto sa kanya at humiling, pakiusap, Ginoo, huwag na tayong pumasok sa isa pang digmaan. Kung lalaban tayo ngayon, magugutom ang ating mga tao at hindi natin kakayanin ang ganitong pasanin. Bumaba ang hari mula sa kanyang trono at sinipa siya sa mukha. Simula nang maupo ang bagong hari, lumakas ang kanilang puwersa at unti-unting nalutas ang kanilang mga problema. Aantayan ba natin silang malampasan tayo? Sumagot ang lalaki, ano ang masama kung lumakas ang kaharian ng Alfriden? Sa huli, dapat tayong magsama-sama laban sa Demon Kingdom. Galit na galit ang hari at muntik siyang pumatay sa kanya, ngunit mabilis na nakialam ang prinsipe, at naglabas ng kautusan upang tanggalin ang ministro sa posisyon at itaboy siya sa Royal Palace magpakailanman. Balik tayo kay Soma, na nagsalita kay Lisha at sinabi na may appointment siya sa tatlong army commanders. Nagtipon sila sa isang grand hall na may mga magical stones. Dito, nagsalita si Soma, alam ko na ito ang unang pagkakataon na tayong lahat ay nagkakasama. Ako si Soma, ang bagong hari na kusang ibinigay ng dating hari ang trono. Ipinakilala ng mga commanders ang kanilang sarili sa bagong hari. Biglang sinabi ni Soma ng mahigpit, tama na. Kung patuloy kayong lalabag sa aking utos, ituturing ko kayong mga traidor sa kaharian, at hindi magiging pabor ang mga kahihinatnan. Tinanong ni Axel ang hari tungkol sa tunay niyang layunin sa mga commanders. Sagot ni Soma, wala akong masamang intensyon sa kanila, ngunit makinig ng mabuti. Sa kasalukuyan, ang ating hukbo ay nagkakalat, bawat unit ay nasa direktang utos ng kani-kanilang leader. Ibig sabihin, wala talagang autoridad ang hari sa kanila, kaya layunin kong pag-isahin ang hukbo sa ilalim ng aking direktang pamumuno. Mananatili ang mga commander sa kanilang posisyon, ngunit ang kapangyarihan ay nasa aking mga kamay. Hindi natuwa si Custer, commander ng aerial forces, at mariing nagprotesta. Ngunit ipinagpatuloy ni Soma ang paliwanag tungkol sa mga banta sa hangganan ng kaharian, sumunod kayo sa aking utos, at wala kayong mawawala. At kung sakaling makita ninyo akong nabibigo sa tungkulin, huwag lang akong tanggalin, patayin ninyo. Namangha ang mga commanders sa kanyang sinabi, lalo na si Axel na nagpakita ng suporta sa bagong hari. Ngunit tumanggi si Custer na sumama at mariing idineklara ang kanyang pagsuway. Tinanong niya si Lisha tungkol sa kanyang ama, ang dating hari. Sagot ni Lisha, Bowl ang kusang loob na nag-abdicate ang aking ama. Walang pilit. Nang tanungin ko siya kung bakit,
Sinabi niya na si Soma ay mas karapat-dapat mamuno sa kaharian kaysa sa kanya. Ngunit mariing nagsalita si Custer, kahit na iyon ang totoo, hinding-hindi ko kikilalanan ka bilang hari, at idineklara ang kanyang pag-aalsa at pagsali kay Lisa ko. Sa sandaling iyon, humarap si Soma kay Lee, commander ng ground forces, at biro niyang sinabi, "Syempre, hindi ko natatanungin kung kaakibat mo ako o laban sa akin. Ikaw ang ugat ng lahat ng ating problema." Ngunit nagkasundo silang lahat sa malinaw na patakaran, kung maglalaban, kung matalo ang commander, susunod ang kanyang mga sundalo sa hari, at kung matalo ang hari, kabaligtaran ang mangyayari. Nangako silang lahat na anumang labanan ay magaganap sa malayo, hindi madadami ang mga inosente. Dito, lumapit si Liza at tinawag si Lice. Bigla niyang ginupit ang kanyang buhok at itinapon ito sa hangin, isang seryosong ritual na tanda ng pakikipagdigma. Sa ganoong paraan nagtapos ang konseho. Pagkatapos nito, kinausap ni Soma si Axel, dala-dala ang bigat ng pagkabigo niyang hindi napapanig sina Custer at Lee sa kanyang panig. Ngunit biglang lumitaw si Jin, at dito nalaman natin na siya pala ay apo ni Axel. Doon din natuklasan na mula pa noong umupo si Soma sa trono ay sumama na agad sa kanya si Axel. Samantala, sa kaharian ng Andoni, ang anak ni Al Sarma ay nakapagtipon ng halos 3,000 sundalo at nagpasya na lusubin ang kaharian ng Alfredan upang angkinan ang kanilang yaman. Malakas ang kanyang pahayag, pagdating natin sa kaharian, siguradong nagwasakan na sina Soma at ang kanyang general. Ngunit huwag isipin na walang kamalay-malay si Soma. Kasama niya sina Sam at Akra, batid nila ang lahat ng nangyayari, at nakapagtataka, ni hindi sila nababahala, para bang hawak nila ang lahat sa ilalim ng kanilang kontrol. Dumako tayo kay Gora, isang pinuno na nakapwesto sa hangganan ng isang lungsod sa Kingdom of Alfred, dala ang hukbong wala pang 5,000. Ang gobernador ng lungsod ay nakikiusap sa kanya, "Isinusuko ko na sayo ang lungsod, pero bigyan mo ako ng panahon na hikayatin ang mga sundalo na ibaba ang kanilang armas." Higit 70% ng mga tao ay nais lumaban hanggang sa huling hininga. Galit na sumagot si Gora, "Kaya kitang burahin sa mukha ng lupa." Ngunit nakialam ang kanyang anak, "Ama, nais natin makarating sa royal seat ng walang malaking pagkatalo. Hindi na kailangan magsakripisyo ng sundalo para sa maliit na labanan. Sa huli, babagsak din sa atin ang lungsod." Sa huli, humarap si Gora sa gobernador. "Pangangalagaan ko ang mga tao ng lungsod kung isusuko mo ito ng kusa." Tinanggap ng gobernador ang pangako niya at nagmamadaling bumalik sa lungsod upang kumbansihin ang mamamayan na sumuko. Ngunit sa kabilang panig, sumiklab ang malaking kapahamakan. Ang napakalaking hukbo ni Liz ay umatake sa isa sa mga kuta ng kaharian. Isang digmaang ubos lakas ang sumiklab. Labis ang agwat ng bilang, mga fire mage at mga archer ang kumokontrol sa kuta, walang tigil sa pambobomba habang ang kaharian ay nilalamon ng apoy mula sa loob at nilulunod ng baha mula sa labas. Ano ang gagawin ni Soma sa gitna ng kaguluhang ito? Narito si Albert, pinapalakas ang kanyang sibat gamit ang apoy at inihahagis ito sa mga sundalo, naglalabas ng mapanirang kapangyarihan. Ngunit gaya ng kasabihan, kayang talunin ng bilang ang tapang. At mas masama pa, nagdala ang kalaban ng 3 dambuhalang kanyan at sinimulang bambahin ang pader ng kuta hanggang sa unti-unti itong gumuho. Nasa matinding panganib sina KD at Haber, ngunit biglang may isang nilalang na kumilos ng sobrang bilis, sinisira ang mga projectile bago pa man ito tumama sa kuta. Isa pala siyang bihasang mangangaso mula sa Dark Elf na sumama sa hukbo matapos siyang iligtas sa gubat. Napakabihira ng kanyang galing, walang kahirap-hirap niyang winawasak ang mga projectile. Bumukas ang tarangkahan ng kuta at naglabasan ang malaking bilang ng sundalo ng hari. Agad nilang tinarget ang mga kanyan at matagumpay na winasak ang lahat, tuluyang binago ang ihip ng laban. Kaagad nila itong iniulat kay Lee, sinabing nawasak ang 3 kanyan sa kisap mata. Nagngit-ngit si Liz at sumigaw ng utos, "Mahaba pa ang laban na ito. Mag-atres muna at muling mag-ayos ng hanay." Samantala, balik tayo kay Gora na galit dahil hindi pa rin bumubukas ang tarangkahan ng lungsod. Inutusan niya ang kanyang anak na ihanda ang mga sundalo para sa digmaan. Ngunit biglang may nangyari, isang nakakatakot na tunog ang lumitaw mula sa loob ng lungsod, parang naghahanda ang mga sundalo para lumaban. Tumakbo ang gobernador papunta kay Gora, humihingi ng tawad. "Patawad, mahal na hari, nahuli ako dahil pinilit kong hikayatin ang mga sundalo, pero mas pinili nila ang mamatay kaysa sumuko." Nag-alab ang galit ni Gora at dinukot ang kanyang espada, handa na sanang patayin siya, ngunit mabilis niyang iniabot ang isang supot ng ginto. "Bigyan mo ako hanggang tanghali bukas. Kapag ginawa ko ito,
makikita ng mga sundalo na isa kang marangal at matalinong hari. Napangiti si Gora at pumayag. Sige, pero hanggang bukas lang. Pagkatapos noon, huwag mo akong sisihin. Pagbalik sa lungsod, nakaupo ang gobernador kasama si Axel, sinusubukang bumili ng oras ayon sa plano ni Soma upang masiguro ang tagumpay sa digmaan. Kinabukasan, nagpapatuloy ang matinding pag-atake ng hukbo ni Liz sa kuta. Pilit na pinanghahawakan ni Candy at Hal Barrett ang kanilang posisyon. Samantala, lumampas na ang tanghali at hindi pa rin bumubukas ang lungsod kay Gora. Frustradong sigaw niya, ito'y mangyayari ngayon, at inutusan ang kanyang hukbo na maghanda. Ngunit sa mismong oras na iyon, dumating si Albert kasama ang Dragon Knights. Nanlumo siya at bulong sa sarili, ito na ang wakas, mamamatay na ako. Ngunit bumaligtad ang lahat, si Soma ay matagumpay na nasakop ang Dragon Castle. Mabilis na nagbalik tanaw. Sa loob ng Dragon Castle, kausap ni Castor ang kanyang lingkod. Si Soma ay isang makatarungang pinuno at nagkamali tayo sa kanya. Ngunit hindi ko na kayang bawiin ang desisyong makidigma dahil sa aking pride. Sumagot ang lingkod, nais, ng natitirang Dragon Knights na sumama sa kanya. Tumanggi si Castor, pinayagan lamang ang 100 knights at ang iba'y pinaalis. Ipinahayag niya, lalaban ako kasama ni Liz, pero hindi ko paninindigan ang mga tiwaling opisyal. Isa lang ang aking pagpipilian, lumaban ng may dangal hanggang sa huli kong hininga. Makalipas ang ilang sandali, ipinaalam sa kanya ang pagdating ni Soma sa Dragon Castle, dala ang isang warship. Laking gulat nila nang makita na ang dambuhalang barko ay pinapatakbo ng mga halimaw at nakakabit dito ang mga gulong na kayang gumalaw sa lupa at sa dagat. Nakipag-ugnayan si Soma sa kanya gamit ang mga stone tablet. Patawad, kaibigan. Wala akong sapat na sundalo para makapasok kaya napilitan akong gamitin ang barkong ito. Sumiklab ang mga fireball sa Dragon Castle at napatawa si Castor. Soma, napakatalino mo. Nagsisimula na kitang igalang, mahal na hari. Ngunit nang inalok siya ni Soma na sumuko at sumama, mariin niyang tinanggihan. Hindi hanggang doon. Pinahahalagahan ko ang dangal kaysa basta na lang sumuko. Naputol ang komunikasyon at nilamon ng apoy ang kastilyo. Mabilis na tinipon ni Castor ang kanyang mga tauhan para lumaban. Inatake nila ang barko gamit ang anti-ship cannon, ngunit nakaiwas ito. Nagdesisyon silang lumipad ng mababa para salakayin ang mga gulong ng barko. Madaling nakailag ang Dragon Knights, sinira ang barko, ngunit laking gulat nila, ito'y walang laman. Isang dummy lamang pala, isang patibong na ginawa ni Sam. Nagulat si Carly sa kalagayan ng kanyang ama. Agad bumalik ang mga knights sa castle, ngunit doon nakapasok si Soma, nakaharap mismo kay Castor. Nabigla si Castor sa kanyang katalinuhan. Ipinakilala niya si Pullman, isang mahusay na commander ng aerial forces. Kung may mangyari sa akin, alam kong maiintindihan mo. Mabilis na sumugod si Castor, ngunit sinalubong siya ni Asia. Napakalakas niya, ngunit itinapon pa rin siya ni Asia sa pader. Sumugod muli si Castor, ngunit tinulungan siya ni Naboom at Leisha gamit ang kanilang mahika. Sa huli, isang matinding atake ni Asia ang tuluyang gumupo kay Castor. Hapo at talunan, tinanong niya si Leisha kung totoo bang makatarungan si Soma. Sagot ng dalaga, si Soma ang pinakadakilang pinuno ng kaharian. Kung ama ko ang nakikipaglaban sa kanya, siya pa rin ang paninindigan ko. Inilabas ni Asia ang isang kakaibang kwelyo, isang collar para sa alipin at bihag ng digmaan. Sino mang magsuot nito ay hindi na maaaring sumalungat sa kanyang Panginoon. Dumating si Carly, sugatan ang damdamin sa nakitang kalagayan ng kanyang ama. Nais niyang maghiganti, ngunit sinabi ni Castor, tapos na ito. Natalo na tayo. Napilitan siyang magpasakop, at ikinabot ni Asia ang kwelyo sa kanya. Samantala, ipinasa ni Castor ang pamumuno kay Pullman bilang commander ng Air Forces, sabay tipon ng mga knights para lumipat kay Ling. Samantala, si Albert na kanina'y natatakot sa paglapit ng Dragon Knights, ay napasigaw sa tuwa nang malaman niyang nasakop na ni Soma ang Dragon Castle. Dumating si Soma sa fortress, binati si Albert at sinabing dala niya ang aerial weapon gaya ng napagkasunduan. Tumugon si Albert, nanatili akong matatag gaya ng plano. Pero aba, hindi pa lumilipas ang isang araw at kalahati mula nang iniwan kita sa kanila. Kasunod noon, agad na sinermonan ni Barrett si Soma. Hanggal, tanga, binobomba nila kami ng mga kanyan. Wala kang ideya sa pinagdaanan namin. Nagulat si Candy, at nabigla si Carly na may lakas loob siyang insultuhan ang hari. Ngunit ipinaliwanag ni Lycia, hindi siya nagagalit dahil itinuturing niya itong kaibigan, higit pa, parang pamilya. Kaya may kalayaan siyang magsalita ng kahit ano. Samantala, sa ice,
Nagtitipon ang mga mataas na opisyal na dating pinalayas ni Sam, nanginginig sa takot lalo na matapos makuha ni Soma ang kontrol ng aerial forces. Sa oras na iyon, na-realize ni Lice na talo na siya sa laban at kusa siyang sumuko ng walang paglaban. Isa sa mga tiwaling opisyal ang nagmungkahi na gamitin ang mga mamamayan bilang panangga para makatakas, na agad ikinagalit ni Lice. Galit siyang sumigaw, "Alam ko na wala kayong prinsipyo." Dahil dito, ang mga opisyal ay napilitang isuot ang collar of servitude, kasama na si Barrett. Si Lice mismo ay pinilit pa ang kanyang sariling alalay na isuot ito. At doon, opisyal nang naibigay ang fortress kay Soma. Nakita ng mga sundalo ang pagwagayway ng puting watawat sa tuktok ng kastilyo ni El, hudyat ng kanyang pagsuko. Pero kahit nakita nila, hindi pa rin nila lubos maintindihan ang nangyayari. Pagkatapos nito, tumulak si Soma papuntang kanluran sa kaharian ni Axel. Hawak na niya ang hukbo ni Liz at isinama pa niya si Carly, kung saan ipinaliwanag niya ang lahat ng mga nangyari. Sa isang flashback, bumalik tayo noong panahon ng ama ni Albert, na dumalaw sa palasyo ni Soma at ibinunyag ang isang mahalagang sikreto. Si Liz pala ay nagkunwaring nagrebelde para pagsamasamahin ang lahat ng traidor at tiwaling opisyal sa iisang hanay, para mahuli silang lahat ng sabay-sabay. Nalaman din na ito lamang ang paraan ni Liz para makuha ang lahat ng mas asama sa ilalim niya, kaya napilitan siyang labanan si Soma. Dito naintindihan ni Soma na ginagawa pala ito ni Liz para siya mismo ang makapaghanda at maipasa sa kanya ang kaharian. Dahil dito, nagpasya si Soma na tapusin ang plano hanggang dulo. Samantala, bumalik tayo sa malaking banta sa hangganan ng lungsod, handa itong burahin sa mapa. Biglang lumitaw si Axel sa harap ng mga imahe ng lungsod. Nabigla ang hari at napaisip, bakit nandito siya? Dapat nasa tabi siya ni Liz at Castor, nakikipaglaban ngayon. Ngunit biglang gumamit si Axel ng mahika, lumilikha ng dambuhalang salamin ng tubig kung saan biglang lumabas ang imahe ni Soma, kaharap mismo ni Goran. Ang nakamamanghang broadcast na ito ay kumalat sa bawat sulok ng kaharian. Sa oras na iyon, idineklara ni Soma, "Nasakop ko na ang hukbo at ang puwersa ng himpapawid matapos kong maaga ang fortress. Ngayon, lahat ng militar ay nasa ilalim na ng aking pamumuno, at ang mga kaguluhan sa loob ng kaharian ay natapos na. Ngunit may isang bagay na dapat malaman ng lahat, ang kaharian ng Adia ay sinamantala ang kahinaan ng ating bayan." Bumuo sila ng hukbo na pinamumunuan ng asong si Goran, na ngayon ay nagnanais agawin ang ating lupa at ang ating kaharian. Dahil dito, idinedeklara ko ang digmaan laban sa kanila. At para sa asong nasa labas ng ating pader, tuturuan kita ng respeto. Sigurado ako, Goran, na pinapanood mo ito. At para ipaalam sa iyo, nagpadala na ako ng hukbo para sakupin ang iyong kaharian at buburahin ko ang kasaysayan ng inyong bayan mula sa lahat ng aklat. Ikaw ang nagpasimula ng digmaan, kaya ikaw rin ang tatanggap ng pinakamadilim na kaparusahan. Nayanig si Goran sa takot at dali-dali niyang iniutos sa kanyang mga sundalo ang pag-atres pabalik sa kaharian. Ngunit sa kaharian ng Andoni, dali-daling lumapit ang ministro ng pananalapi sa anak na babae ni Goran, dala ang masamang balita. Ipinahayag niya na si Goran at ang kanyang mga sundalo ay nahulog sa isang ambush habang pabalik sa kaharian. Ang anak ay nagsabi, "Siguradong nagdaan na naman ang pabaya kong ama sa Golden Valley. Iyon ang tanging daan pabalik sa ating kaharian." At doon, bumagsak ang matinding pambobomba ng mga kanyan, parang impyerno, na nagdala ng amoy ng kamatayan sa buong lambak. Mahigit kalahati ng mga sundalo ni Goran ang namatay sa kamay ni Jin, na siyang namuno sa pag-atake kasama ang mahigit 15,000 sundalo. Halos wala ng pag-asa ang natira para sa kanilang kaligtasan. Sa kabila nito, nakatakas si Goran kasama ang kakaunting natirang tropa, at nakarating sila sa hangganan ng Van, ang kabisera ng kaharian, at natuwa siya na hindi pa ito nahuhulog sa kamay ni Soma. Ngunit doon mismo, sinalubong sila ni Soma na nagtayo na ng kampo, pinapaligiran ng libo-libong sundalo na mahigpit na nagbabantay. Agad niyang iniutos sa commander na magsimula ng direktang pag-atake, ang huling laban. Sumiklab ang matinding sagupaan. Ginamit ni Candy ang kanyang mahika ng may perpeksyon, habang si Halbert ay nagpaulan ng apoy na walang kahirap-hirap, pinupuksa ang mga sundalo ng kalaban. Kitang-kita ang malaking agwat ng lakas sa pagitan ng puwersa ni Soma at ni Goran. Habang nagaganap ang labanan, nakaupo si Soma, nagmumuni-muni. Lumapit si Carly at nagtanong, "Bakit nandito ka? Dapat nasa ligtas kang lugar, malayo sa digmaan." Sumagot siya, "Hindi mas mahalaga ang buhay ko kaysa sa buhay ng aking mga sundalo. Kung matalo tayo, dapat kasama ko silang magbayad ng kapalit." Nabigla si Carly, "Hindi ka ba natatakot mamatay?" Sumagot siya, "Natakot ako, oo.
Pero mas takot ako para sa pamilya kong nabuo at sa buhay ng bawat sundalo na nasa ilalim ng aking pamumuno. Mula sa mataas na lugar, pinagmamasdan ni Goren ang labanan at kinausap ang kanyang anak. Natalo na tayo. Iurong mo ang mga sundalo at tumakas ka agad. Nabigla ang anak, hindi kita iiwan mag-isa. Ngunit mariing sagot ng ama, ako ang may kasalanan. Pagod na ang ating mga sundalo matapos ang nangyari sa Golden Valley, pero itinulak ko pa rin sila sa isa pang digmaan. Bilang hari, inuutusan kitang umatras ngayon din. Sagot ng anak, hindi, dapat sumama ka sa akin. Hindi kita iiwan. Ngunit alam na ni Goren na hindi siya palalayain ni Soma at wala nang daan para makatakas. Sa huli, naglakas loob ang anak at tumakas, habang si Goren ay diretsyong umatake sa kampo ni Soma sa desperadong pagtatangka na siya mismo ang pumatay sa hari. Dumating agad ang balita kay Soma na papalapit si Goren kasama ang 500 sundalo. Alam niyang ito na ang tiyakang sandali. Inutusan niya si Carly na pumunta agad kay Liz at manatili sa kanyang tabi. Sinabi niya, kung babagsak ako sa laban na ito, ipinauubaya ko na sa iyo ang trono. Ngunit tumanggi si Carly. Hindi ko magagawa yan. Hindi ko kayang takasan ang aking hari. Mananatili ako sa tabi mo kahit kapalit pa ang aking buhay. Nag-ipon ng lakas si Carly at sumugod laban kay Goren. Sa oras na muntik na siyang bumagsak, biglang sumalo ang manikang dala ni S para protektahan siya. Galit na galit si Goren at sumigaw, wawasakin kita, S. Habang susugod siya, pinigilan siya ng manika. Inutusan naman ni S si Carly, pasabugan mo ang manika, at agad siyang sumunod. Isang napakalakas na pagsabog ang naganap, tuluyang winakasan ang buhay ni Goren. Ngunit paglapit ni Sar kay Carly, nakita niyang buhay pa rin si Goren, desperadong sumusubok pang umatake. Ngunit bago pa siya makalapit, sinalubong siya ng malakas na bagzo ng mahika na tuluyang tumapos sa kanya. Sa wakas, bumagsak ang hari at namatay, at natapos ang digmaan. Nasakop na ni Soma ang lungsod ng Van, ang kabisera ng kaharian ng Adonia. Nang dumating ang balita kay anak na babae ni Goren, binalot siya ng matinding dalamhati sa pagkamatay ng kanyang ama. Nabuhay siyang sakam, at namatay ng hanggal, wika niya, at tuluyang siyang lumisan, naglakad palayo. Pagkatapos noon, si Soma ay tumanggap ng mga ulat tungkol sa pinakahuling pangyayari at inihayag na wala na siyang balak na sakupin ang iba pang lugar sa kaharian maliban sa kabisera, at mula sa araw na iyon ay hindi na siya muling makikipagdigma. Sinabi sa kanya ni Liz, ito na ang pagkakataon natin para angkinan ang lahat ng lupa sa kaharian. Bakit hindi natin gawin? Sagot ni Soma na may bigat ang tinig, ang kaharian ng Adonia ay bahagi ng alyansang laban sa Demon Kingdom, kasama ang Empire of Giran. Kapag sumiklab ang digmaan, tiyak na makikialam sila at baka mapilitan tayong lisanin ang Adonia at bumalik sa sarili nating kaharian. Ngunit hindi pa ngayon, kailangang makipag-ayos muna tayo ng maayos sa kanila. At kahit na ang Adonia ang nagpasimula ng digmaan, sila ay kasapi ng alyansa, samantalang tayo ay hindi pa. Samantala, lumipat tayo sa Empire of Giran, kung saan nalaman natin na ang pinuno ay si Princess Maria, isang mabait at makatarungang prinsesa na minamahal at iginagalang ng buong mamamayan. Di nagtagal, lumapit ang kanyang kapatid na si Sierra at nagsabi, nakapaghanda na ako ng napakalaking hukbo, at balak kong dalhin ang ilan dito sa kaharian ng Adonia upang tapusin ang kaguluhan doon. Tugon ni Princess Maria, tandaan mong ang kaharian ng Adonia ang siyang nagsimula ng digmaan. Gayunpaman, subukan mong makipag-usap sa bagong hari at siguraduhin mong ligtas ka. Kilala si Sierra sa pagiging magalang at mahinahon sa kanyang kilos. Samantala, sa kaharian ng Adonia, masayang namumuhay ang mga tao, tila walang iniintindi sa nagdaang pananakop. Bigla namang lumitaw ang anak ni Goren at sinabi sa Minister of Finance, masaya ang mga tao dahil bumalik na ang aking ama at ibinalik ang mga kalayaang inalis sa kanila. Noon pa man, kilala si Goren sa pagiging mahigpit, ngunit nagbibigay pa rin ng kaunting kalayaan, dahilan upang mahalin siya ng ilan at posibleng igiit ng ilan na ibalik ang kanyang pamilya sa kapangyarihan kung nanaisin. Sa kabilang banda, nagulat si Acre kay Soma ng isang napakahalagang balita, 50,000 sundalo mula sa Empire of Giran ang nagsimula ng kumilos patungo sa Adonia at malapit na silang dumating. Kaagad namang sumagot si Soma, ipagbigay alam mo sa akin agad ang anumang bagong pangyayari. Maya-maya, nagbabalat kayo si Soma at naglakad kasama si Jin para magpahinga. Makikita na may mga bantay na lihim na nakapwesto para tiyakin ang kanyang kaligtasan. Pumasok si Soma sa isang tindahan at bumili ng maraming gamit para kay Tommy, na itinuturing niyang nakababatang kapatid. Bumili siya ng maraming damit na labis na ikinatuwa ng bata. Paglabas nila, tinawag niya ito,
Tommy, binili ko itong sapatos para sa iyo. Sana magustuhan mo. Masayang tumakbo ang bata papunta sa kanya. Sa sandaling iyon, binigyan din niya ito ng hairpin na lubos nitong ikinagalak. Paalala ni Tommy, huwag mong kalimutan ang regalo mo para kay Lisha. Sagot ni Soma, huwag kang mag-alala, may dala rin ako para sa kanilang dalawa. Nagpatuloy sila sa kanilang araw ng pamamahinga at kumain ng pagkain na dinala ni Sam sa isang tahimik na lugar. Ngunit hindi nagtagal ay dumating si Sierra upang makita si Soma. Pinagsabihan niya si Tommy at muntik nang atakihin ni Jin, ngunit huminto nang ipaliwanag ni Sierra na wala siyang balak lumaban. Nandito siya upang magdala ng mensahe mula kay Princess Maria, pinuno ng Empire of Diran. Sabi niya, narito ako upang personal na tiyakin ang mga balitang kumakalat, na winasak mo ang kaharian ng Adonia, ibinagsak ito sa pagkabangkarote, pinapakain ang mga tao ng hindi karapat-dapat na pagkain, at ikinukulong at pinahihirapan ang mga anak na babae ng kaharian. Nabigla si Soma at agad sumagot, ni ako, ni ang aking kaharian, ay hindi kailanman gumawa ng ganoon. Napansin ni Sierra kung paano malayang nakakausap ni Jin si Soma at tinatawag pa siya sa kanyang pangalan. Doon niya napagtanto na ang lapit ni Soma sa kanyang mga sundalo ay patunay ng katatagan ng kanyang pamumuno at ng kanyang mabuting pagkatao. Unti-unti siyang nakilala ni Sierra at sinabi, aalis na muna ako ngayon. Muling tayong magkikita upang makahanap ng solusyon na makabubuti sa lahat. Nang malaman ni Sierra na si Soma ay galing sa ibang mundo, agad niya itong iginalang, lalo na nang matuklasan niyang ang kaharian ng Alfreden ang siyang tumawag sa kanya dahil wala silang ibang mapagkukunan ng tulong. Ngunit si Soma ang nagdala ng kasaganaan sa kaharian matapos bumaba sa trono ang dating hari, kaya't napagpasyahan niyang magtakda ng pulong kasama si Soma upang makahanap ng kasunduan para sa lahat ng panig. Pagbalik ni Soma sa palasyo, masayang ipinakita ni Tommy kay Lisha ang kanyang mga bagong damit. Inabot din ni Soma kay Lisha ang isang napakagandang kwintas at sinabing, hindi kita makakalimutan, aking kaibigan. Lubos itong ikinatuwa ni Lisha. Sa sandaling iyon, nangako si Soma sa kanyang sarili, mula ngayon, lahat ng gagawin ko ay para protektahan si Lisha at tiyakin ang kanyang walang hanggang kaligayahan. Pahahalagahan ko ang aking pamilya at hindi ko hahayaan na may sino mang makasakit sa kanila. Darating ang araw na lubusan kong buburahin ang katiwalian at hahayaan ang mga tao na mamuhay sa walang hanggang kapayapaan. At dito nagtatapos ang unang season ng Soma Anime. Kumusta naman ang pelikulang ito? Ipaabot ang iyong opinyon sa comment sa ibaba, at kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell, at like button para sa marami pang anime recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. Kita-kits tayo sa susunod na recap.